Kumustahin ho natin ang grupo po ng mga mangingisda dyan po sa Masinloc, Zambales. Ang Pangulo po ng Tropical Fish Gatherer Association. Dyan po sa Masinloc si Sir Geoffrey Elad nasa atin niya. Sir Geoffrey, magandang umaga po sa inyo. Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga din, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin. Napakaagang tawag. Sir Geoffrey, pakikwento nga ninyo sa amin. Kumusta ho ba ang pang-araw-araw o maaring sitwasyon ng pangingisda ng mga kasamaan po ninyo dyan sa Masinloc? Mula nung talagang nakaranas ho ng pagigipit ng mga ilang mangingisda natin dyan po sa West Philippine Sea, lalo no particular dyan sa Panatag Shoal. Isa ngayon, sir, talagang hirap ng sitwasyon ng mga isla talaga dito sa amin kasi lalo ngayon dahil mula nung May 14 hanggang sa ngayon walang pumapalaot sa aming mga isla ngayon doon sa Bao de Masinloc dahil sa takot na banta ng China na manghuhuli sila ng mga islang Pilipino. Mm-hmm. Kaya sa ngayon, dito lang kami sa malalapit ngayon at saka mas malimit talaga sa amin ngayon, walang lumalaot. Kung dyan lang ho kayo sa malapit, hindi ho kayo lumalayo, at ano ho nahuhuli ho nila? Ano ho ang resulta ho ng kanilang pangingisda? Kumikita ho ba o lugi? Alanganin din, sir, kasi pag dito kami sa malalapit lang ng isda, mas marami pang problema ang nangyayari dahil kung dito sa malalapit, minsan nahuhuli pa kami ng mga maritime ganyan. Kaya hirap talaga ang sitwasyon ng mga mangisda ngayon dito sa amin dahil sa ganung nangyayari. Okay. Ang pagkakaalam ko, may ilang mga mangingisda na kahit na mayroong pagbabawal na sinasabi ang China, mangingisda pa rin sila. But obviously, meron merong kakibat ding panawagan. Sir, China Coast Guard, Navy. At mukhang hindi ko lang alam kung mukhang ang pinaplano pag mangisda dyan, hindi na ho yung grupo-grupo, kundi talagang lahat magsama-sama, sabay-sabay na mangingisda. Ganun ba yung napag-uusapan dyan sa Masinloc? Ganun talaga dito, sir. Pero sa sitwasyon ngayon at talagang diskarte lang muna dito sa tabi, sir, kanya-kanya dahil sa yung sama-sama na pumapalaot sa malayo. Hindi pa nangyayari ngayon dahil sa ganyang nangyayari na may mga banta na gagawin ng China sa mga islang Pilipino. Kaya ang gawa namin ngayon dito is kanya-kanya muna. May naglalambat, mayroong yung tulad yung nag-aquarium. Nagla-line fishing. Opo, sir. Ganun na lang ang namin ngayon. Hindi katulad talaga na kung doon kami, mas magandang yung pag dito. Medyo mahina. Tsaka mas malimit. Halos wala pang nahuhuli dahil sa sobrang dami na rin ng mga isla dito. Ang inyong grupo, Tropical Fish Gatherer Association ng Masinloc, Zambales, ano yung pinaka-worst na na-experience po ninyo nitong simula ng paggigipit at pang-aagaw, pag-aangkin ng China sa Scarborough Shoal? Yung tulad yung May 14, talagang bigo talaga na nangyari yung mga kasamaang kong mga isda doon tulad yung sa akin na isang bangka. Hinarang talaga, hindi na kayo pinalapit? Hindi po sa talagang hinarang. Talagang nandun na po kami sana noon pero pinauwi kami kahit na walang huli. Kaya hanggang sa ngayon masakit pa rin ang sitwasyon dahil yung ginastos namin papunta doon talagang walang nangyari dahil wala talaga kaming inuwing isda na huli. Kaya sa ngayon talagang palaisipan ngayon kung saan babawiin ang pinanggastos nung nakaraan dahil walang naibalik na puhunan sa amin. Meron bang miyembro kayo, mga kasamahan kayo na nakaranas ng hindi lang, ang pagkakaalam ko kasi hindi lang ho mga wala naman, ng Coast Guard yung nabobombahan ng tubig Kayo ba, may mga mangingisda na experience yung bang bombahan kayo ng tubig? Ako mismo, sir, dahil lagi naman akong nandoon nung nabombahan kami. Andun din kami time ng humingi kami ng ayuda sa barko ng BIFAR. Kasama kayo yung grupo noon na pinuntahan ng BIFAR, na pati BIFAR binomba ng tubig. Opo, sir, kami yun mismo, sir, talaga na tsaka nakasakay din ako mismo dun sa nung time na yun na binubomba kami. Nakasakay ako dun sa mismong barko ng BIFAR kaya alam namin ang pangyayari na tsaka sanay na din kami sa ganun. Laging basta pumupunta ang barko ng BIFAR doon, nakakaranas kami ng mga pangbubomba ng tubig dahil sa talagang yun talagang ginagawa ng mga China pag kami dumarating ng mga barko ng Pilipinas. Mm-hmm. Lahat nabubomba talaga. Lahat kami, siyempre, lumalapit kami sa barko.
Kaya kami, naabutan din kami ng pangbubuga ng bomba ng tubig. Pero okay lang din naman, basta makakuha kami ng ayuda. Okay. Pakuli lang siguro, Sir Geoffrey, anong desisyon ng inyong samahan, ng inyong grupo sa Tropical Fish Gatherer Association? Hindi muna kayo, mula ngayon hanggang June, makikiramdam lang muna ba kayo? O sa tingin ninyo, dyan kayo, mananatili na lang kayo dyan siguro, malapit-lapit lamang sa inyong dalampasigan mangingisda? Ganun na talaga, sir. Talagang ang gawa namin ngayong mga magkakasama, kanya-kanya muna kaming diskarte, sir, sa panghanap buhay dito sa amin sa tabi. Kasi kung hihintay namin yung ganung katagal, baka gutom mga abuti namin. Kaya hindi na namin hinahayaan magkaganon. Kaya kanya-kanya lang diskarte. Sa yung bangka naming motherboard talagang standby, hindi kumikita. Hindi kayo magtatangka kahit na merong Coast Guard, barko ang Coast Guard at Navy na maaring magbantay sa inyo sakaling hilingin ninyo na bantayan sila sa bantayan kayo nila sa pangingisda, malapit po dyan sa Panatag Shoal. Kahit may mga barkong ganun hindi kayo magtatry, susubok. Kung ganun lang, dahil yun naman talagang hinihiling namin, sir, at mayroon kaming magiging bantay doon, talagang papalaot kami dahil siyempre pag doon kami, talagang kampante kami kung may sakaling may nagbabantay sa amin. Kampante kaming mangisda. Pero ganun na nga sana na dapat kaming mga mangisda ng mga nangisda sa Bao de Masinloc. Dapat sana may mga bantay din kaming katulad sa mga China na sila, may nangisda sila, pero todo bantay naman ang mga Coast Guard nila. Tayong mga Pilipino, wala naman talaga tayo nakikita. Kung walang ayuda, wala lang mga barko ng Pilipinas doon. Pag may ayudang ihatid, may mga barko ng Pilipinas. Pero pagka wala naman, wala na talaga. Kaya kami-kami lang mga mangisdang nandun. Kaya kung bubulihin kami ng China, wala talaga kami magagawa kung hindi umalis na lang. Okay, panghuli na lang, Sir Geoffrey. Yung malimit kong marinig na kung hindi kayo makapangisda dyan, galing ito dun sa mga bakery boys, yung mga pro-China na mga supporter na kababayan natin. Kung hindi na kayo makapangisda dyan, pwede naman kayo lumipat sa ibang lugar, sa kaliwa o sa kanang bahagi ng West Philippine Sea, doon kayo makapangisda. Tama ba yung maganda ba dating sa inyo ng ganung payo? Ganun talaga, sir. Pero sa sitwasyon naman ng pamalakayan ng pangisda namin, hindi katulad sa iba na parang sa mga kawil-kawil lang. Sa amin talaga, puro divers ang masamahan namin dito. Puro divers talaga eh. Kaya dapat talaga nasa Bao de Masinloc kami. Pero kung talagang wala, isa lang naman ang inihiling namin sa gobyerno, yung mabigyan kami ng tamang pangisda na dapat kahit na hindi kami pumapalaot sa Bao de Masinloc, mabigyan kami ng gamit na pangganon sa panguhuli ng mga tuna. Meron yata narinig nung nagpunta dyan ng mga mambabatas kinatawan ng House of Representatives, may sinasabi na merong lalaan ng pondo para bigay sa inyo mga bangka. Matutulin siguro ito at matitibay. Tama ba yan, Sir Geoffrey? Ganun sana, sir, pero hanggang kailan naman yun? Alang naman nakaasa pa tayo kung hanggang kailan pa yun. Dapat ngayon na. Kung talagang mamimigay sila ng tulong, agad-agad. Siyempre, apektado ng mga isda dito eh. Kaya dapat sana hindi lang nila patagalin kung tulong din naman ang ibibigay nila. Sige, ipa-follow up natin yan. Total, yan naman ang ating hangad para mas lalong gumanda at maging maayos. At alam ko, lubusan na apektan ng mga pamilya ko dyan sa Masinloc. Mga pamilya ng mga mangingisda, Sir Geoffrey. Talaga, sir, marami nang apektado din, sir. Pero okay pa rin, kahit na ganun pa rin. Basta ang hiling nga namin, basta kung hindi man kami makabalik sa Bao de Masinloc, bigyan na lang kami ng tamang maayos na gamit na mga pangisdaan. Alright. Sir Geoffrey, maraming salamat. At makikibalita ulit kami sa inyo dyan. Thank you po. Sige po, salamat po. Sige na ang Geoffrey Elad, mga kapuso, Pangulo ng Tropical Fish Gatherer Association sa Masinloc, Zambales, mga kapuso. Buena mano.